Magandang araw po uli sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, nais ko po sanang bigyang buhay ang pamagat na sinasabi kong saan ang galing ang karapatan ng mga pastor maningil ang ikapo? Kay Kristo ba o kay Satanas? Nais ko pong buksan ang tungkol sa ikapo. Ang mga bersikulo tungkol sa ikapo, nais ko pong buksan ng malinaw sa inyo na may kahinahunan. Doon po sa unang mga video ko na may pamagat na hindi kasalanan ng mga pari kung bakit kumalat itong COVID-19, kundi ng mga pastor. Buong kabagsikan akong nangangaral doon sa mga pastor. Pero yung kabagsikan kong iyon, banal na galit yun. Dahil hindi naman talaga ako galit sa mga pastor. Galit lang talaga ako sa ginagawa ni Satanas na hindi naintindihan ng mga pastor. Na maraming napahamak na mga dukha na hindi makalapit-lapit sa karin ng Diyos dahil dito sa ikapo na puwersahan nilang ipinapasunod at buong bagsik nilang pinagagawa sa mga tao. Kapag hindi nakasunod ng ikapo ang mga member nila, ipinapahiya nila ito. Kung hindi nila ito ipinapahiya sa magitan ng paglalagay ng mga pangalan ng ikapo para malaman kung sinong hindi, iniiba-iba nila ang mga sobre. Katulad din ng isang pastor na sinasabi ko doon sa mga video kong iyon, na minsan umatin ako sa isang kongregasyon ng isang maliit na church nang magkaroon sila ng paniningil ng mga offering at mga ikapo. Napansin ng pastor na ang nakolekta nila ay mahigit lamang 1,000, 1,200 plus lang. Nagsisigaw ang pastor doon sa pulpito at pinamumukha sa kanyang mga kongregasyon ng mga ikapo. Ang sabi niya, ito lang ba ang sahod ng pastor sa loob ng isang linggo? Kasya ba ito? 1,200 lang? Paulit-ulit niyang sinasabi at pinagtuturo niya yung mga member niya. Isa sa itinuturo niya doon na hindi ko makalimutan yung teacher na sinabihan niya, ikaw teacher, ikaw sister, di ba teacher ka? Ang sahod mo ay 18,000. Magkano bang ikapo ng 18,000? Siyempre, pagkasumahin mo yung ikapo ng 18,000, 1,800 yun. So, hindi tumama doon sa iniisip ng pastor. Iniisip niya na doon lamang sa isang teacher na yun, kikita na siya ng 1,800 plus dagdag pa ng iba. Tapos nagtuturo pa siya ng iba. Hindi lang 2, hindi lang 3. Ang sabi niya, ikaw sister, nagtrabaho ka sa ISE, magkano ba ang ikapo mo doon? Sa mga katuwid, nababasa ko sa utak ng pastor na yun na ang laman ng utak niya puro ikapo. Ikapo ng ikapo. Puro ikapo. Pera, pera, pera. Ang tanong ko, ilang pastor sa buong Pilipinas na ganyan din ang mga utak? Puro ikapo ng kanyang mga nasasakupan. Ikapo ng ikapo ng ikapo. Walang katapusan. Itong dahilan kung bakit nais kong talakayin itong ikapo sa ngayon ng malinaw. Dahil itong ikapo, malinaw na ito'y ipinag-utos lamang sa Old Testament sa bansang Israel. Hindi ito pinag-utos sa buong daigdig. At ang binigyan lamang ng karapatan ng Panginoon doon sa Old Testament, hindi ko alam ang New Testament kung saan nakuha ng mga pastor ang karapatan nilang maningil na ikapo. Kasi ang Old Testament, ang binigyan ng karapatan, Levita.
May dahilan ang Panginoon kung bakit ipinag-utos niya sa Levita na maningil ng ikapo, kasi ang sabi dito na Deuteronomy 14 verse 28, wala silang natanggap na kaparte ng lupain ng Israel. Nung hanguin ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto at pinangakuan niya na bigyan niya ng lupain at ang lupa ng Kanaan ibibigay niya sa sa mga Israel, hindi binigyan ng parte ng lupa ang mga Levita. Kasi ang gusto ng Panginoon, ituon ng mga Levita ang paglilingkod nila sa Panginoon nang walang sagaban. Kaya mamaya isa-isahin ko itong mga verse at kumuha kayo ng papel at lapis, isulat ninyo, aralin ninyo. Kung mali ako, sabihin niyong mali ako. Kung ako'y tama, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala, sapagkat sa aking pangangaral, wala akong sapilitan. Ang gustong tumanggap, tanggapin, dahil may utos ang Panginoon, itapon ang mabuti, ang masama, pulutin ang mabuti. Kung gusto pa rin ninyong pulutin ang ikapo, dahil sa tingin niyo mabuti kahit masama sa akin, wala kayong kasalanan sa akin. Sa totoo lang, walang masama magbigay ng ikapo. Kahit na nga gawin mo pang 20 o 30, walang masama doon kapag yan ay bukal sa loob mo. Dahil yun ang nais ng Panginoon, ang pagbibigay ng bukal sa kalooban. Ang ayaw ng Panginoon, yung sapilitan, yung pwersahan, yung paniningil ng ikapo na parang tax na obligasyon mo. Hindi ganon. Ang dahilan kung bakit naningil ng ikapo doon sa New Testament, dahil ang lupain ng mga Levita, hindi nila natanggap yun. Idinagdag yun sa mga lupa na minana ng ibang mga kapatid nila, na 11 kapatid, ay imbis na 12 magkapatid ang pamanahan ng lupa, ang mga Levita dahil itinalaga ng Panginoon na maglilingkod sa tuldang tipanan, hindi niya pinamanahan ng lupa. Kaya mamaya, kumuha kayo ng papel at ballpen, isulat niyo ang mga sasabihin ko para malaman ninyo kung totoo ba na ang ikapo ay isang buhay na kautusan hanggang ngayon na pinapasunod ng mga pastor. Kapag pumunta kayo ngayon sa bansang Israel, wala nang naniningil ng ikapo doon. Kasi ang kautusan iyon ay matagal ng patay. Nauna pang namatay kay Kristo ay mali. Nung mamatay si Kristo at muling nabuhay, nagkaroon ng palitan ng saserdote. Noong una, ang mga saserdote mula sa lahi ni Levi ang itinalaga ng Panginoon mamumuno sa tuldang tipanan sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, hindi na saserdote ng mga Levita. Si Kristo na ang saserdote ng New Testament. At ayon sa Hebrew 7, I think 13 or 14, dahil napilas yung Bible ko dito na medyo maganda, itong asawa ko kasi mahilig magbasa ng Bible at mahilig magsulat-sulat, kaya ito. Pero okay lang, maaari nyo mabasa doon. Si Kristo ay hindi lahi ng mga Levita, siya ay lahi siya ni Judah. So ang binigyan ng Panginoon ng karapatang maningil ng ikapo, Levita, dahil hindi sila nakatanggap ng mana ng lupain ng Israel. So ang mga lahi ni Judah nakatanggap, kaya wala silang karapatang maningil ng ikapo dahil tumanggap sila ng parte ng lupain. Pero ang kautosan ito, utos lamang ito sa bansang Israel. Kaya ngayon nais kong bigyan ng buhay sa inyo itong paniningil ng ikapo. Kung may karapatan ba itong mga pastor? Saan ba nanggagaling ang karapatan ng pastor maningil ng ikapo? Kay Kristo ba o kay Satanas? Kung kay Kristo nanggagaling ang kanilang karapatan at maipakita nila sa akin na mayroon silang karapatan at ayon makikita sa Biblia, sasaludo ako sa kanila, magbibigay din ako ng ikapo sa kanila, dadagdagan ko pa. Ugali kong magbigay ng ikapo ng araw. Dahil ang sabi ng mga pastor noon,
Pagpapalain ka ng Panginoon, bubuksan sa iyo ang kaharian ng langit at ibubuhos sa iyong masaganang pagpapala kapag magbigay ka ng ikapo, kapag ikaw ay tapat. Ganyan ako magbigay lagi sobra. Pero sa kabila ng lahat, wala akong natanggap na gano'n na binuhusan ako ng ganyan. Na parang nagtimpasaw ka sa pera matapos kang sumunod sa mga ikapo at sobrang tapat. So, walang problema sa akin yon. Kahit hindi ako buhusan ng ikapo ay ng pagpapala kapag nagbigay na ako ng ikapo. Hindi problema sa akin yon. Basta utos, susundin ko lang. Magbibigay man ang Panginoon sa akin ng gantimpala o hindi. Basta utos, obligado ko lang sundin. Kaya nga nais kong pag-aralan ninyo ito. Ngayon, kung mapag-aralan ninyo ng ikapo ay utos ng Panginoon, obligado ninyo itong sundin. Ngunit kapag hindi naman at pwersahan kayong sinisingil ng ikapo, ang ibig sabihin nito, hindi ang Panginoon ang naniningil ng ikapo sa inyo, si Satanas. Ginagamit itong mga pastor. Parang gusto mong sabihin na ang kapal nito mga mukha nitong mga pastor na to kung maningil ng ikapo, buong daigdig. Ang mga Levita maningil, Israel lang, sila buong daigdig. Hindi ko alam saan galing yan. Kaya tinatawagan ko yung mga pastor na mag-comments kayo sa akin, ibigay niyo yung karapatan. Kung gusto niyo akong puntahan dito sa bahay ko, pwede niyo akong puntahan dito. Ibigay niyo sa akin ang inyong karapatan na kayo nga talaga ay binigyan ng Panginoon ng karapatang maningil ng ikapo dahil si Kristo, kahit kailan, hindi ko makita na si Kristo naniningil ng ikapo. At pagkatapos, kapag ang mga dukha hindi makapagbigay, sasabihin ni Kristo, mga magnanakaw kayo. Ninanakawan ninyo ang Diyos. Kung may narinig kayo mga pastor na ganon, na pananalita ni Kristo, ibigay naman niyo sa akin yung verse, dahil mababa ang loob ko, madali akong sumunod. Kahit mabigat sa akin, susundin ko yun. Sasabihin pa nila kapag ikaw ay magnanakaw, hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Tapos sasabihin pa ng ibang pastor, kung ang iyong buhay ay hindi ka pinagpala ng Diyos, siyasatin mo. Baka hindi ka tapat sa Panginoon, hindi ka tapat magbigay ng mga ikapo. Dahil ang pangako ng Panginoon bubuhos sa iyong masaganang pagpapala pag ibigay mong ikapo mo. Kaya pag hindi ka pinagpala ng Panginoon ng material, siyasatin mo. Ganon humahatol ang mga pastor. Ang babagsik nila kapag hindi mo ibigay ang ikapo mo. Sa ayaw at sa gusto, maraming mga pastor, ang laman ng utak nila, puro ikapo. Magsisir sila sa mga tao, ang laman para dumami yung ikapo. Nababasa ko yan sa mga pastor na iba. Bakit sobrang bagsik nila sa ikapo? Ibig sabihin kung bakit mabagsik sa ikapo? Araw at gabi iniisip nila yung ikapo. Ikapo ng ikapo, ikapo. Iba pa yung mga bigay ng mga tao. Ngayon, pag naningil sila at hindi umabot doon sa iniisip nila, iisipin nila ilan ba yung nagtatrabaho sa mga ka-chart at sa mga member nila. Ito, nagtrabaho sa ganito, ito sa ganon, ito sa ganyan, ito sa ganon, ito sa ganyan. Bibilang sila 1, 2, 3, 4 hanggang 10 hanggang 20 hanggang 30 hanggang 50. Ito, may ikapo nito, abot ito sa ganon. Ngayon, pag naningil sila at hindi umabot sa ganon, doon sila nagiging mabagsik. Sisigaw-sigaw ng mga magnanakaw ang hindi sumusunod sa ikapo. Kaya, nais kong talakayin ito sa ngayon ng maayos na pagtalakay. May karapatan nga ba ang mga pastor gamitin itong nasa Malakay chapter 3 verse 10 na sinasabi dito? Babasahin ko. Uulitin ko, Malakyas 3 verse 10. Babasahin ko. Ito kaya ay bersikulo ng mga pastor. Ito yung ginagamit nila sa paniningil ng ikapo.
At binibigyan nila ito ng iba pang verse, yung nasa Matthew 23 verse 24. Ibinigay ninyo ang ikapo ng inyong gulaying walang halaga, ngunit kinaligtaan niyo ang pinakamahalaga sa lahat, ang katarungan at habag. Tama lang na gawin ninyo ito. Yan ang ginagamit ng mga pastor. Tama lang na gawin ninyo ang mga ito. Yung pagbibigay ng ikapo ng mga gulay. Gulay ang binanggit doon, di pera. Sa Matthew 23 verse 24, tinuligsa niya ang mga Pariseo. Ang sabi ng Panginoon, tama lang na gawin ninyo ang mga ito. O yun ang ginagamit nila, paniningil ng ikapo. Pero ang tanong, nung sinabi ni Kristo, tama lang na gawin ninyo ang mga ito, saan ba nagbibigay ng ikapo ang mga Pariseo? Kay Kristo ba o sa mga Levita? Nung sinabi niya, tama lang na gawin niyo mga ito. Kung nagbigay ang mga Levita kay Kristo na ikapo, sasabihin kaya ni Kristo na tama lang na gawin niyo mga ito? O sasabihin ni Kristo, mali itong ginagawa ninyo dahil hindi ako Levita. Hindi ako maniningil ng ikapo, hindi ako Levita. Lahi ako ni Juda. Mayroon pa silang ibang verse na ginagamit. Hindi ko makuha yung verse kasi alam mo, nula nang na-Istanbul ako, hindi ko na alam kung saan ko hanapin yung mga verse. Pero ang mga salita ng Panginoon, nasa isip ko lang, nasa puso ko lang, madali kong banggitin. Hindi ko alam kung saan hanapin sa Bible. Kaya kung magtatanong kayo, kung mayroon kayo narinig sa mga sinasabi ko na hindi ko maibigay ang verse, tanongin ninyo mga pastor nyo, alam na alam nila yan, kabisado nila yan. Ang hindi ko lang maintindihan itong mga pastor na to, ang tagal-tagal nila mangaral sa Bible, hindi nila maintindihan na Levita lang talaga ang binigyan nito ng karapatan at nandiyan naman sa Bible malinaw na malinaw. Sabi nga ni Brother Eddie, pag nagsalita siya, malinaw pa sa sinag ng araw. Yung salita ni Brother Eddie, madalas ang ginagamit dati, malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ko sinabing ikapo ang tinutukoy niya doon. Ang ibig ko sabihin, dito sa Bible, malinaw pa sa sikat ng araw na Levita ang binigyan ng karapatan, hindi mga pastor. Ang Levita, Old Testament, ang paniningil ng ikapo, Old Testament, ang New Testament, panahon na ni Kristo. At wala kang makita na mga apostol naniningil na ikapo. Si Kristo hindi rin. At pagkatapos sasabihin magnanakaw kayo pag hindi kayo magbigay ng ikapo, wala kayong makita ng ganun. Kaya itong mga pastor na ito, hindi ko alam kung pastor ba ito ni Kristo. Babasahin ko itong Malakay chapter 3 verse 10. Pero bago ko basahin ito, mayroon pa pala silang isa pang verse na ginagamit para maningil ikapo. Yung sinabi doon na ibigay mo sa Caesar ang sa Caesar. Ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Yan ang mga bersikulo nga ginagamit ng mga pastor na pangdagdag doon sa Malakay chapter 3 verse 10. Sige, babasahin ko ang Malakay chapter 3 verse 10. Pakinggan niyo maigi. At unawain ninyo ang aking sasabihin. Kung ito nga ba ay bersikulo para sa mga pastor, para maningil ng ikapo, o bersikulo para sa mga Levita. Narito babasahin ko. Kung may Bible kayo, basahin din ninyo. Ibigay ninyong buong buo ang inyong ikapo upang tugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pero bago mangyari dito, mayroon pang verse dito sa Malakay 3 verse 8 na ito'y madalas din ginagamit ng mga pastor pag magtatawag silang magnanakaw ang hindi nagbibigay ng ikapo. Ang sabi ng Malakay 3 verse 8, ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng mga tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa anong paraan? Sa mga ikapo at mga handog, isinusumpa ko na kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Sa
Sa ibang salin, matuwid bang nakawan ng mga tao ang Diyos? Yan ang dahilan kung bakit tinatawag ng mga pastor ang mga hindi makasunod na ikapo ng mga magnanakaw, yung verse na yan. Ninanakawan ako ng mga tao. Totoo naman yun, kasi yan, ang ikapo para sa Panginoon yun na ibibigay niya sa mga Levitang naglilingkod sa Kanya na hindi niya binigyan ng lupain. Para hindi na sila mahirapang magbungkal-bungkal ng lupa at maituon ang kanilang panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon nais kong talakayin ito yung mga iba't ibang mga bersikulo kung paano inutos ng Panginoon na ibigay sa mga Levita. Kaya kunin ninyo ang inyong mga papel at ballpen upang hindi kayo madaya ni Satanas sa pag-aakala ninyo lingkod kayo ng lingkod sa Panginoon, hindi nyo maibigay ang ikapo dahil kayo naghihirap at lagi nyong iisipin na kayo magnanakaw hanggang kamatayan hindi nyo maibigay ang ikapo. Marurumi ang budhi nyo, madudumi ang budhi nyo, mababagabag kayo dahil maiisip ninyo na kayo yung mga magnanakaw. Gayong hindi naman pala kayo magnanakaw. Kung tutuusin nga, ang magnanakaw ng karapatan dito Manila, ikapo itong mga pastor. Hindi kayong magnanakaw, itong mga pastor ninanakaw ng karapatan ng mga Levita. Kung tutuusin, dahil wala silang karapatang magnakaw, wala silang karapatang maningil. Ang tanong ko, saan makita sa Bible na ang mga pastor binigyan ng karapatang maningil ng ikapo? Kung hindi ito binigay ng Panginoon sa kanila, sinong nagbigay? Hindi si Satanas. Napakadaya nitong demonyong ito. Alam mo kung bakit? Hinahatulan ni Satanas ang mga dukha sa magitan ng mga pastor na tawagin sila'y magnanakaw pag hindi makasunod sa ikapo. Ngayon ang mga pastor naman, ginagamit ni Satanas para ang mga pastor mahulog din sa impyerno. Ang mga dukha mahulog din sa impyerno. Kaya nga sabi ng Panginoon sa huling araw, lalaganap ang kasamaan, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Isa sa dahilan kung bakit manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dahil sa pagsisigaw ng mga pastor na magnanakaw ang hindi makasunod sa ikapo. Ang daming dukha kumpara sa mayaman. Ayon nga sa kaibigan ko, ang mayaman sa Pilipinas ay 3% lang. Ang dukha napakarami. Mayroong mayaman-yaman ng kaunti. Hindi na niya sinabi kung ilang porsyento. Yun yung sinasabi na nasa level 3, level 2, level 1. Halimbawa, ang pinakadukha level 1, ang level 2 yung hindi gaanong kahirapan, hindi gaanong kayamanan. Ang level 3, yun yung mga mayaman talaga. Nandyan sila Henry C. Sila si Lucio Tan. Yun mga level nila yon. Sila yung nagmamayari ng maraming negosyo sa buong Pilipinas. Yung nasa level 2, yun yung hindi gaanong kahirapan, yung mga seaman, yung mga manager, yung may kaunting negosyo na hindi gaanong kalakihan. Pero ang pinakamarami itong mahihirap. Kung tatawagin ng Panginoon na magnanakaw ang mga mahihirap ay hindi makapasok sa langit, hindi ba'y nakakaawa yun? Ngayon, aralin ninyo kung ang karapatan ng mga pastor maningil ng ikapo galing nga ba kay Kristo? Kaya hinahamon ko ang mga pastor ngayon na nakikinig sa akin. Patunayan ninyo sa akin na ang inyong karapatan galing nga ba kay Kristo? Ang dami nang na-Istanbul sa ikapo. Biyanan ko na Istanbul sa ikapo dahil itong pastor na walang ibang laman sa utak kundi ikapo, kauna-unahang pangangaral doon. Sa biyanan ko na hirap akong magpatanggap sa Panginoon dahil malayo sila. Ang una-una kaagad na ipinangaral, ikapo. So ang laman ng utak ng pastor na yon, ikapo.
Yung sinasabi ko sa inyo, pastor, na nagsisigaw diyan sa ng ano, na ito lang ba ang sahod ng pastor, 1 to. Gusto din akong kunan ng ikapunong makapal na mukha ng pastor na yon, hindi naman niya ako member. Ayon sa kapatid ko, gusto daw akong kuhanan ng ikapo. Kaya pala padalaw-dalaw sa akin, doon sa trabaho ko. Pabait-bait sa akin, mayroon palang purpose. Kuhanan ako ng ikapo. Ang kapal ng mukha ng pastor na yon. Yung pastor na pumunta doon sa biyanan ko, na hirap ako magpatanggap sa Panginoon dahil ang layo. Ang laman ng utak nun, ikapo. Ilang pastor dito sa Pilipinas ang mga mukhang ikapo? Ngayon tatalakayan ko kung paano nagiging libita lang ang inutusan nito. Sa magitan ng Biblia ay ang Biblia ang magpapatunay. Ngayon, tinatawagan ko itong mga pastor. Ilang taon na kayong naglilingkod bilang pastor? Sa inyo bang paglilingkod, ilan ang mga dukhang nawawala nang kayo tumayo bilang pastor sa kakasisigaw ninyo na magnanakaw ang mga dukha na hindi makabayad ng ikapo? Ilan na ang nawala? Hindi ba ninyo alam na pananagutan ninyo mga kaluluwa noon sa impyerno? Kung ilang taon ka na bilang pastor at wala kang sinisigaw kundi linggo-linggo magnanakaw, nawala ng gana ang mga dukha. Ngayon ang iba nasa impyerno na. Hindi mo ba alam na sasagutin mo ang kaluluwa na mayon? Ito ang dahilan kung bakit hindi dinidinig ng Panginoon ang panalangin natin. Noong mga nakarang taon bago upo si Pangulong Duterte, mayroon kayong intercessor prayer sa Pilipinas. Buong Pilipinas nagpipray, pinangungunahan ng mga pastor. Pero sa halip na pagpapala ang ipadala ng Panginoon sa Pilipinas, mga COVID. At kung hindi kayo magpakatino mga pastor, mayroon pang darating. Dahil ang sabi ni Sado, kapag hindi magrepent itong mga manggagawa ng Panginoon, ministers ang tawag niya doon sa English, mga pastor yan. Mga kapahamakan ang ipapadala ng Panginoon. Walang makakapagligtas sa Pilipinas. Nagdurugo ang puso ng Panginoon ng mga dukhang nasa impyerno ngayon, nakagagawa ng mga pastor. Kung pwede lang yung kaluluwa ko, ipalit ko sa kanila para huwag sila mapunta sa impyerno. Ipapalit ko yan. Hindi ko ipagkakait ang awa ko sa kanila. Natuturingan kayo mga pastor na tinatahanan kayo ng Espiritu ng Panginoon. Dapat sana malaman ninyo kung anong tama, kung anong mali. Babalik tayong mag-aaral sa ikapo ng may mahinahong pag-aaral. Babasahin ko ito. Kumuha kayo ng lapis o ballpen at saka papel at basahin natin isa-isa itong ikapo. Ang una ko pong babasahin ay itong Deuteronomy 14 verse 28. Babasahin ko po. Tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani. Hindi pera ha, ani. Tuwing ika-3 taon. Every 3 years. Kung maniningil itong mga ikapo, ang mga pastor ng ikapo ay linggo-linggo. Every 3 years.
Ang bagsik naman itong mga pastor na itong maningil na ikapo, mabagsik pa mga Levita. Linggo-linggo, singil ng ikapo. Uulitin ko, babasahin ko. Tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani tuwing ika-3 taon. Ani. Produkto sa lupa. Dahil lupa ang binigay sa mga Levita ng Panginoon sa mga kapatid niya ng mga Levita. Lupa. Kaya ani ang hinihingi ng Panginoon. Tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani tuwing ika-3 taon. Ito ang ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. O, kita mo? Walang kaparte ang mga Levita sa lupain ng Israel. Pupunta naman tayo sa bilang 18:21 to 24. Bilang 18:21 to 24. Babasahin ko sa bilang 18:21 to 24. Kumuha kayo ng Bible kung mayroon kayo. Ang bahagi ng mga Levita ay ikapo ng Israel, hindi ikapo ng buong mundo. Ang kapal ng mga mukha ng mga pastor na to. Naniningila ikapo buong mundo. Ang paniningila ay ikapo Israel lang. Babasahin ko ng maayos. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng Israel at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod. Mula ngayon, ang mga karaniwang Israelita ay huwag nang lumapit sa tuldang tipanan. Kapag lumapit sila, ibibilang na kasalanan yon, kaya mamamatay sila. So hindi pwedeng maglingkod yung sa tipanan sa tuldang tipanan ng hindi Levita. Papatayin sila ng Panginoon. Dahil ang Levita lang itinalaga doon. Sa verse 23, ang mga Levita lamang ang gaganap sa anumang paglilingkod na kailangan ng tuldang tipanan pagkat pananagutan nila ito. Ito ang tuntuning susundin nila habang panahon sa lahat ng inyong saling lahi. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng buong Israel, hindi buong mundo. Kaya ako sinabing wala silang kaparte sa Israel. Kita mo? Walang binigay na lupa ang si Yahweh sa mga Levita. Basahin natin ang iba pang kasaysayan kung bakit hindi binigyan ni Yahweh ang mga Levita ng lupain. Sa bilang 3:8 to 11, babasahin ko. Bilang 3. Kaya kumuha kayo ng Bible kung may gusto nyo magbasa at para malaman ninyo nagsasabi ako ng totoo. Babasahin ko sa bilang 3:8. Sinabi ni Yahweh kay Moses, tipunin mo ang lipi ni Levi at italaga na katulong ni Aaron. Sa verse 11, basahin ko verse 11. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ang mga Levita pinili ko bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila'y para sa akin. So, noong araw, pag may anak kang lalaki, ihandog mo kay Yahweh. Pero ang sabi ni Yahweh, ipinalit ko sa panganay ng Israel, mga Levita na. Yan ang dahilan kung bakit inutos ni Yahweh na maglingkod sila, dahil kapag hinandog mo ang anak mong lalaki, dapat sana maglingkod yon sa Israel, ay sa tuldang tipanan. In kaso, ang sabi ni Yahweh, hinirang ko ang mga Levita para kapalit ng mga panganay ng lalaki ng Israel. Sinabi pa ni
ng Bilang chapter 3 verse 45. Italaga mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. At ang mga hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng mga hayop ng Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin. Ang panganay ng mga Israelita ay marami ng 273 kaysa lalaking Levita. Kaya ang labis na... Okay. Lalayo na tayo. Babalik tayo sa 45. Italaga mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel. Ang mga hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng mga hayop ng mga Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin. So, ang mga Levita pala, noon, kailangan mong ihandog ang anak mo at maglingkod sa Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, imbis na mga panganay ng Israel ang maglilingkod sa kanya lahat, Levita na lang ang pinalit niya. Punta tayo sa Bilang 8 verse 18 to 20. Babasahin ko sa 18 to 20. Hinirang ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel upang makatulong ni Aaron at mga anak nito sa paglilingkod sa tuldang tipanan sa paghahandog ukol sa kasalanan ng Israel. Sa gayon, mailayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa santuaryo. Verse 20. Ang mga Levita ay tinalaga ni Yahweh. Ang mga Levita ay tinalaga nga ni Moses, ni Aaron at ng buong Israel ayon sa utos ni Yahweh. Sumalinaw na ang mga Levita, hinirang ni Yahweh na maglilingkod sa tuldang tipanan. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya binigyan ng lupa ang mga Levita. Kaya itong mga verse na ito ng Malakay chapter 3, verse 10, hindi ito bersikulo ng mga pastor. Bersikulo ito ng mga Levita. Karapatan ito ng mga Levita, hindi ito karapatan ng mga pastor. Ang mga pastor walang karapatan, pero binigyan sila ni Satanas ang karapatan para istambulin ang mga mahihirap. Hindi lang ang mga mahihirap ang istambulin ni Satanas, kundi para mahatulan din ang mga pastor ng kasalanan na hindi nila alam na kasalanan pala yun. Nakakatakot kaya kayo maglilingkod ka sa Panginoon, akala mo ikaw ay bukas ang langit, tapos pagdating mo doon sa langit, sarado pala. Kasalanan na hinahatol sa ng Panginoon, hindi mo alam kung anong kasalanan mo. Nakakatakot kaya yon. Uulitin ko pa, may babasahin pa ako sa Bilang Deuteronomy 18 verse 1 and 2. May babasahin pa ako sa Deuteronomy 18 verse 1 and 2 para mapatunayan ninyo talagang Levita ang binigyan ng Diyos ng karapatan na maningil ng ikapo. Ito sa 18 verse 1. Ang mga saserdote at ang lipi ni Libay ay walang kaparte sa lupain ng Israel. Ang mauwi sa kanila ay ang mga handog kay Yahweh. Wala nga silang kaparte sa lupain. Ang mauwi sa kanila ang lahat ng nauukol kay Yahweh, tulad ng mga pangako niya. Malinaw po yan, mga pastor. Bingi ba kayo kung hindi nyo maintindihan yan o bulag ba kayo? Basahin ninyo yan. Kung hindi kayo bulag, basahin ninyo. Dahil hahatulan kayo ng Panginoon ng mga bulag pag hindi nyo makita yan. Katulad nitong Church of Sardes. Ang sabi ng Panginoon ay Church of Laodicea. Sasabihin mo na mayaman ka, sagana sa lahat ng bagay, ang hindi mo nalalaman, ikaw ay abang-aba, marilita, hubad at bulag. Pag hindi ninyo babasa ito mga pastor at maintindihan ang sinabi ko,
Sa hatulan kayo ng Panginoon, mga bulag kayo. Pasunod kayo ng pasunod sa utos na hindi naman yan ipinag-utos ng Panginoon sa inyo. Kung totoong pastor kayo ni Kristo, hindi gayahin niyo si Kristo dahil sabi niya, binigyan ko yung halimbawang dapat tularan. Pero sino bang kanino halimbawang tinularan ninyo? Libita. Mas masahol pa kayo sa Libita. Alam mo kung bakit? Ang Libita naniningil lang ng ikapo sa Israel lang. Pero kayo, naniningil kayo sa buong daigdig. Saan ninyo mababasa sa Bible, maningil kayo ng ikapo sa buong daigdig? Saan galing yung karapatan ninyo? Kay Kristo o kay Satanas? Hindi niyo maisip kung gaano karami ngayon na nasa impyerno ng mga mahirap na tao. Sa Joshua 14 verse 3 and 4, malinaw po doon na hindi talaga binigyan ng parte ng lupain ang mga Levita. Babasahin ko sa 13 verse 14. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moses ng bahagi sa lupain. Sa halip ang tatanggapin nila ay ang mga bahaging kukunin sa mga handog ng bayan kay Yahweh ayon sa sinabi ni Moses. So wala silang tinanggap. Kawawa sila eh. Kaya nga inutos sa Panginoon na ibigay ang ikapos kanila. Yun ang kapalit ng lupain na dapat sana mapunta sa kanila dahil kung hindi sila tatanggap ng ikapo. Kawawa sila. Ikayo kaya ang maglilingkod ng sarili ninyong gastos ang aanuhin ninyo. Punta naman tayo sa Joshua 14 verse 18 and 7. Basahin ko sa verse 7 ng Joshua 18. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita sapagkat ang bahagi nila ay ang paglilingkod kay Yahweh. Wala talaga silang tinanggap na lupa. Yan ang dahilan kung bakit inutos ng Panginoon na ibigay sa mga Levita ang kanilang ikapo. Dito naman sa Deuteronomy 12, verse 4, basahin ko. Sa pagsamba ninyo kay Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin niya sa lupain ng isa sa inyong lipi. Doon lamang niya ipahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon ihahain ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo. So hindi kahit saan. May lugar lamang na pipiliin si Yahweh at doon kayo magdadala ng handog. Hindi kahit saan. Dito ang ikapo kahit saan dinadala eh. Ito, babasahin ko sa Deuteronomy 14 verse 24. Dito muna sa 22 magsimula. 14:22. Kuhanan ninyo ng ikapo ang inyong ani taon-taon. O dito taon-taon, doon sa kabila 3 years. Ang ikapo ng inyong ani. O ani. Hindi ikapo ng inyong sahod na pera. Ani. Alak, langis at mga panganay ng inyong mga hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang matuto kayong matakot sa Kanya. So may lugar na pipiliin si Yahweh kung saan mo dadalhin ang mga handog mo. Hindi kung saan-saan. Ito'y utos sa Old Testament. Babasahin ko sa verse 24. Kung malayo ang lugar na pipiliin ninyo at magiging mahirap dalhin doon ang ikapo ng inyong ani. Hindi yung ikapo na pera ha, ani. Dahil ang pinag-usapan dito lupa kasi.
lupa na hindi binigay sa mga Levita ang parte nila ng lupain, kaya ani rin ang hinihingi ng Panginoon na ikapo, hindi pera. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikapo ng inyong ani, ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o inuming nais ninyo, na siya ninyong pagsalusaluhan mag-anak sa harapan ni Yahweh. So, ang pagbibigay ng ikapo at mga handog, ang sabi ng Bible, sa isang lugar lang. Kung halimbawa sa Pilipinas, Maynila lang o Cebu lang, alin lang doon. Hindi mo pwedeng ibigay ang handog mo sa Davao, sa Iloilo. Pag ang pinili ni Yahweh ay sa Cebu, pag pinili ay Maynila, pag pinili ay Davao. Hindi ka pwedeng magbigay kung saan. Ang pinili ni Yahweh ay ang templo na itinayo ni Solomon sa Jerusalem. Kahit saan parte ka ng Israel, pag nagdala ka ng handog, doon mo dadalhin sa templo ni Solomon. Kung hindi mo kayang dalhin, mabigat, pasan-pasanin mo, ilang kilometro yung lalakarin mo, kung sasakay ka ng kabayo, ang tagal-tagal, mabigat. Ang sabi ng Bible, ipagbili mo yon. Hindi sinabi na yung pinagbilhan mo, yung pera doon, ibigay mo sa templo. Bumili ka ng baka doon, kaya nga doon bumili kayo ng baka, alak, tupa, kung ano-anong mapipili nyo doon, kapalit ng inyong handog sana. Kaya nga doon sa templo ni Solomon sa Jerusalem, uso doon na magbibinta ng baka sa loob ng templo. Mga kalapati, mga kambing, baka, tupa, kung ano-anong ibibinta doon. Dahil uso doon na magbinta ng lupa, nagbinta ng mga ikapo o mga handog na mahirap dalhin, dahil isang lugar lang ang lugar na pagdadalhan ninyo ng handog. Doon lamang sa templo ni Solomon. Kaya tinatawagan ko yung mga nag-iikapo dito. Kung gusto niyo mag-ikapo at malugod si Yahweh sa inyo, pumunta kayo sa Israel. Doon sa templo ni Solomon, dahil yun ang lugar na pinili niya pagdadala ng mga handog ng mga ikapo. Punta kayo doon. At kayo naman mga pastor, doon kayo magpastor, huwag dito. Punta kayo doon sa Solomon, sa templo ni Solomon, doon kayo magsama-sama mga pastor. Doon hinihintay ng mga handog at mga ikapo. Ang tagal-tagal niyo, nag-aaral pa kayo ng Bible School, hindi niyo maintindihan to. Nagkaganito ang mga pastor kung bakit matapang ako magsalita sa inyo, dahil ang daming dukha na sa impyerno ngayon. Napakaraming pastor na mga mukhang pera. Ang laman ng utak pera. Kaya pag tinalakay natin yung isa sa mga pastor na hindi tinatanggap ng Panginoon, pag tinalakay natin yung 7 iglesia, yung Church of Laodicea na walang ibang lumalabas sa bibig, kundi pera, puro pera. Naligaw ang pastor na yun sa pera. Ang puso niya nahati. Sobrang niyang init maglingkod. Kaya ang mga pastor, pag hindi ka ganong nagsishare sa mga ang tawag sa'yo malamig sa Panginoon. Pero itong Church of Laodicea, sobrang init ng paglilingkod sa Panginoon. Pero ang tawag ng Panginoon sa kanya, hindi siya mainit, hindi siya malamig, isusuka kita. Kaya itong mga pastor na mukhang pera, isusuka ito ng Panginoon. Na walang ibang ginawa kundi gayahin ng mga bulaang guro. Nandyan sa 2 Peter chapter 2, verse 3. Kung nagkamali ako ng verse, hanapin niyo, tanong lang ng mga pastor ninyo. Alam na alam nila yan. Pasikot mga Bible, alam nila yan.
Ang sabi doon, ginagamitan kayo ng matamis na pangungusap para makuha ang inyong kayamanan. Ang purpose ng pastor na yan na ginagaya ang mabulaang guro, kayamanan ninyo, pira ninyo, ikapo ninyo, handog. Kailangan mapaganda ang aking salita, mapaikot-ikot ko sila para magbigay sila ng malaking handog. Tulad ng pastor sa Cubao na napasukan ko dati, kumuha siya ng 4 na babae. Ang isa may dalang malaking tabo, ang isa may dalang maliit na tabo, ang isa hindi ko malaman kung kutsara ba yon o sandok ba yon, parang ganon. At ang isa tansan. Binigyan sila ng 4 na timba. Ang sabi doon sa 4 na babae, punuin ninyo ang timba gamit ang inyong dala-dala. Yung isa may dala ng malaking tabo, aba ilang tabo na, puno na yung timba. Yung kawawa, yung tansan. Ang sabi ng pastor na yon, ganyan kayo kapag malaki kayo magbigay sa Yahweh, sa Panginoon, malaking blessing din ibibigay sa inyo kung paano mabilis ninyo na puno ng timba ng tubig gamit ang inyong malaking tabo. Ganon kayo ibibless ng Panginoon. Hindi ang daming magbibigay. Pero kung ang inyong gagamitin ay katulad lamang noong tansan, ang tagal-tagal mapuno, yan yung mga taong pag nagbigay sa Panginoon, kalampagin ang bulsa kung mayroong tumataginting, yun ang ibibigay sa Panginoon. Kaya walang blessing dumarating sa inyo, napakabagal. Ganyan ang mga pastor gumagawa ng magagandang salita. Tulad ng ginagawa ng mga pulang guro. Sa 2 Peter chapter 2 verse 3, ginagamitan ng mga matatamis sa pangungusap. Kunyari, pagpapalain ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon, payaman ng payaman, payaman ng payaman, payaman ng payaman. Pero ang totoo, kayo ang gustong kuhanan ng pera niyan. Tulad na sinabi ng 2 Peter chapter 2 verse 3, gagamitan kayo ng masarap na pangungusap o matamis. Ang sarap pakinggan eh. Pero ang nasa utak niyan, yung pira ninyo. Ginagamitan lamang kayo ng matamis na pangungusap. Ang purpose niyan, yung pira ninyo, dahil yung pasyon niyo, mukhang pera. Iyan yung mga pastor ng Laodicea, mukhang pera. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka malamig, hindi ka mainit, isusuka kita dahil ang puso ng Laodicea, pera na ang laman ng utak niya at puso niya. Kung anong lumalabas ng bibig, yun yung laman ng dibdib. Kaya yung pastor ninyo, kapag ang lumalabas din madalas, pera, 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 blessing, 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 pera. Yung laman ng isip ng pastor niya at puso niyan, pera. Sinabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya, nasabi ng Panginoon sa Church of Laodicea, isusuka kita. Mukha kang pera. Pagdating doon sa Matthew 7 verse 22, Panginoon, nangaral po kami, naglingkod kami sa iyo, nagpalayas kami ng demonyo, gumagawa kami ng kababalaghan. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ano ba ang kasalanan ng mga pastor doon? Pastor kaya yon, hindi yung pastor ng evangelical ng mga Baptist at mga Methodist. Dahil ang mga pastor na marunong magpalayas ng demonyo, marunong maggawa ng kababalaghan, gumagaling ang mga may sakit. Sino mga pastor na yan? Pastor yan ng mga Full Gospel Church. Nandiyan ang mga bababagsik maningil ang ikapo. Di nung nasa evangelical ako, naniningil din sa ikapo, hindi sila kasing bagsik ng mga pastor ng mga Full Gospel. Hindi lahat, pero maraming ganon. Alam mo kung bakit hindi ganong kabagsikan itong mga pastor ng evangelical? Kasi ang mga pastor dito, bayaran.
nililipat-lipat kung saan-saan. Mayroong pinaka namumuno sa kanila. Pero itong mga pastor ng Paul Gasper, kadalasan sila-sila lang. Mayroon ding iba dito, sakop ng malalaking chart, pero pagdating ang malalaking chart nila, hindi gaanong mabagsik maningil, pero pagdating sa mga pastor na hiwalay, doon sila nagiging mabagsik. Nagpaikot-ikot kaya ako sa buong Metro Manila, ang dami ko kayang alam sa kakahanap ng chart na matino. Ngayon, malinaw ko nang nasabi sa inyo, maging sa Hebrews 7, verse 5 hanggang 9 yan, libita lang ang binigyan ng Panginoon ng karapatang maningil ng ikapo. Si Pablo ang nagsabi noon. Hindi sinabi ni Pablo, binigyan ako ng karapatang maningil ng ikapo. Ang sabi ni Pablo, ang mga Levita binigyan ng karapatang maningil sa kanilang mga kapatid. Kaya ngayon may itatanong ako sa inyo mga pastor. Maaari nyo bang ibigay sa akin ang inyong karapatan kung saan galing na maningil kayo ng ikapo? Dahil si Kristo kahit kailan hindi ko nakitang naniningil ng ikapo. Maging sa mga apostol at iba pang mga alagad ng Panginoon. Kaya nung hindi ko makita, pinilit ko itong hanapin. Natagpuan ko itong paniningil ng ikapo sa world history. Sa kasaysayan ng mundo. Nabasa ko doon sa kasaysayan ni Martin Luther. Pero iniisip ko na bago siguro dumating ang panahon na si Martin Luther nabuhay, matagal na silang naniningil ng ikapo. Kaya ngayon tinatawagan ko kayo mga pastor sa may isang mahinahon na kung totoong mayroon kayong karapatan, pwede bang mag-comments kayo sa baba ng channel ko? Dahil nakikita ko na ito ang dahilan kung bakit nagdurugo ang puso ng Panginoon. Dahil ang mga dukha hindi makalapit-lapit sa Panginoon. Nahadlangan ang inyong mabagsik na paniningil ng ikapo. Kaya kahit anong panalangin ninyo mga pastor, nagtayo kayo ng intercessor na sa Pilipinas noong bagong upo si Pangulong Duterte. Ngayon, hinihintay ko, akala ko, ibibigay na ng Panginoon dahil nagkaroon na ng intercessor. Dahil din sinabi ni Cindy Jacob sa kanyang propesya, there will be a national prayer and fasting, praying everywhere, from north to south, east and west, standing up and prayer and fasting. Masayang-masaya ako nung nagkaroon ng intercessor noong panahon ni bagong upo ang Pangulong Duterte. Pitong-tuwa ako dahil akala ko magaganap na. Pero ngayon patapos na ang panahon ni Pangulong Duterte sa panunungkulan. Wala pa rin dumarating sa atin na pagpapala ng Panginoon sa halip itong COVID. Pagpapala ba itong COVID? Baka kain ba natin to? Tayo nga ang kinakain itong COVID eh. Sa padalhan tayo ng Panginoon ng blessing na makakain natin, masasarap na pagkain ang pinadala, yung kumakain sa atin. Ang sabi ng 2 Chronicles, if my people shall humble themselves and pray, I will hear from heaven. Ang sabi ng Panginoon, kapag ang aking bayan tinawag sa pangalan ko, magpakumbaba at manalangin, didinggin ko ang panalangin nila sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang tanong ko, nananalangin ba ang mga pastor sa buong Pilipinas? Nananalangin, pero bakit ayaw ng Panginoon dinggin? Ang sabi ng pahayag, 8 verse 3 and 4 yata yun. Dinadala ng mga anghel ang panalangin ng mga banal at hinaharap sa Panginoon, nilagay sa mga mangkok.
Pero bakit ayaw dalhin ng mga anghel? Ang tanong ko, humble nga ba ang mga pastor? Nananalangin ba ang mga pastor? Oo. Pero ang tanong ko, pangalawa, humble nga ba ang mga pastor? Punta ka sa pastor ng Juanes. Ang sasabihin ng mga pastor ng Juanes, yung mga Trinitarian, mga ano yan, aral ng demonyo yan, mga lingkod ng demonyo. Anong sasabihin ng mga member na ang pinupulot ay masasama din? Nilalagay din sa utak nila sinasabi ng pastor na masama mga Trinitarian. Di ang mangyari, pag nakakita sila ng Trinitarian, matabang ang loob nila. Hindi nila mabuksan ang puso nila kasi ang pinupulot nila, sinasabi ng pastor nila na masama ang mga Trinitarian. Pagdating sa Trinitarian, ganon din ang sasabihin laban sa Juanes, ang mga Juanes masama din. Ngayon, ang mga member ng mga Trinitarian, ng mga member ng mga pastor ng mga Trinitarian, ang tingin sa mga Juanes, masama din. Dahil kung anong tinuturo mo sa mga member mo, yun ang natutunan nila. Sige, kung ikayo ang ating Panginoon, kung ganyan ang mga lingkod mo, ang mga anak mo, nag-away-away, nagpapagalingan, iisipin ng mga pastor ng Juanes na, mas banal kami kaysa mga pastor ng mga Trinitarian. Mas malapit kami sa Diyos. Nakapagpalayas kami ng demonyo, nakakagawa kami ng kababalaghan. Pag tinawag lamang namin ang pangalan ni Jesus, takas na ang diablo. Ganon din ang mga Juanes, ay mga Trinitarian. Ano bang pagkakaiba ninyo? Ang mga Juanes ang kapagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, ang mga Trinitarian ganon din. Ang mga Juanes nagsasabi na masama laban sa Trinitarian at ang mga Trinitarian nagsasabi ng masama laban sa mga Juanes. Ano bang kaibahan ninyo? Di ba'y pare-pareho lang kayo? Sige, sabihin ninyo na kung kayo ang Panginoon, ay pagpalain ninyo ang ganyang uri ng mga anak niya, nag-away-away, nagpapagalingan. Pagpunta ka naman dito sa mga church na may apostol, ang ginagawa naman, gawain ng mga bulaang apostol. Imbis turuan na magmahal doon sa mga church na pinanggalingan nila, dahil mahilig yan mag-share sa mga Christian na, mga born again na, ay pagkamuhin tinuturo, sasabihin ng mga apostol na yan na sila lang ang tama kasi may apostol sila. Meron ba kaya may mababasa ba kayo sa 7 iglesia na ang apostol na totoo ni Kristo may apostol? Di wala. Bulang apostol lang mababasa doon. Kaya hinahanap po sa 7 iglesia kung nasaan itong mga church na may apostol na nagsasabi sila lang ang tama. Wala akong makita. Kaya iniisip ko baka itong mga apostol na to, mga bulaan to. Dahil ang ugali din ng mga bulang apostol. Sisiran yung mga anak ni Pablo sa Panginoon at sisirain yung loob. Sisirain, lalasunin ang isip. Kaya tuloy, hindi namin namahal ng mga anak ni Pablo hindi namin namahal si Pablo. Ganon din itong mga church na to ng may mga apostol daw. Hindi ko alam kung apostol ito ni Kristo. Bakit ang ugali ng mga ito? Gawain ng mga demonyo. Itong mga Juanes ang pinagmamalaki nito ay mas nakahihigit sila sa mga Trinitarian. Ganon din ito yung Trinitarian, nagmamalaki din. Sige, sabihin nyo na gawain ni Kristo yan yung mga gawain ninyo. Kung hindi ba yung gawain ni Satanas. Ngayon, naghahanap tayo ng pagpapala. Lumagay kayo sa Panginoon kung pagpapalain ba ninyo mga anak ninyo kung ganon. Ang mga Juanes, nanampalataya kay Kristo yan. Trinitarian, nanampalataya din kay Kristo. Ang mga apostolic, nanampalataya din kay Kristo. Hindi ba lahat kayo mananampalataya kay Kristo? Tapos magsisiraan kayo? Ano bang sabi ng Panginoon? Ano mang gawin ninyo sa isa sa pinakahamak na nananalig sa akin, yung nanampalataya sa akin yung ginawa kayong panghahamak ninyo,
sa mga Trinitarian at yung panghahamak ninyo sa mga Wanis at yung panghahamak ng mga apostol dito sa ibang chart. Si Kristo ang hinamak ninyo.